Pagtutok sa mga sektor ng agrikultura at manufacturing at pagpapalakas ng government spending. Ilan lang daw ang mga ito sa mga gustong tutukan ng incoming chief ng National Economic and Development Authority o NEDA. Yan ay para raw mas maramdaman ng mga ordinaryong Pilipino ang epekto ng paglago ng ekonomiya. Live mula sa Quezon City, may report si Bernadette Reyes. Bernadette. Jessica, tax reform at mas maraming trabaho ang ilan daw sa mga plano ni incoming NEDA Chief Ernesto Pernia para maramdaman daw ng ordinaryong Pilipino ang pagbuti ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa first quarter ng 2016, pumalo sa 6.9% ang GDP o Gross Domestic Product growth ng Pilipinas. Ang GDP ang kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyo na nalikha sa loob ng bansa at isa sa mga batayan ng paglago ng ekonomiya. Maganda man ang performance ng bansa kumpara sa iba nating kapitbahay gaya ng China at Vietnam. Karaniwan ang puna ng ilang kritiko, bakit tila hindi ito nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Bagay na malaking hamon para sa susunod na administrasyon. Ayon sa susunod na kalihim ng NEDA o ng National Economic and Development Authority na si Dr. Ernesto Pernia, bukod sa paglago ng services sector, higit na dapat tutukan ang paglago ng agriculture at manufacturing sectors. There should be more investments or there should be more attention given to agriculture and manufacturing because these are more generative of jobs, including jobs for the less skilled. Marami raw mga reforma sa ekonomiya ang maaasahan sa ilalim ng Duterte administration. Una na raw rito ang reforma sa tax. Balak daw itaas ang tax exemption para sumabay ito sa inflation. Pinag-aaralan din kung kailangan itaas ang sales tax tulad ng value-added tax kapalit ng pagbaba ng personal income tax. Ang sales tax kasi tulad ng VAT ang pinakamahusay na paraan sa pagkolekta ng buwis dahil automatic itong binabayaran. Economic growth is largely benefiting the rich, reverse the sharing of the benefits of economic growth. Palalakasin din daw ang government spending para makalikha ng mas maraming trabaho. Noong mga nakalipas na taon sa ilalim ng Aquino administration, pinuna ang underspending ng gobyerno. Ayon kay Pernia, maaari raw naging maingat ang kasalukuyang gobyerno sa paggastos dahil na rin marahil sa issue sa pork barrel. Sa darating na panahon, kailangan daw pabilisin ang pag-aproba ng mga proyekto at makahikayat ng mas maraming mamumuhunan sa pamamagitan ng pagbawas ng red tape. Many government agencies are so inefficient and slow-moving. Reducing red tape is much needed because investors are deterred by red tape. Jessica, hindi naman isinantabi ni Pernia yung strong macroeconomic fundamentals na meron yung Pilipinas ngayon kagaya nga ng mataas na GDP at magandang interest at inflation rate. Pero di naman daw sasapat ang mga numero na ito para maramdaman ng ordinaryong Pilipino yung pagbuti ng ekonomiya. Kaya kailangan daw mas maraming trabaho maghihintay para sa mga Pilipino. Jessica? So ang kailangan, Bernadette, para maramdaman yung pagbuti o paglago ng ekonomiya na sinasabing nakamit ng kasalukuyang administrasyon, kailangan yung tinatawag nilang trickle-down effect, di ba? Tama ka dyan, Jessica. Yan kasi yung sinasabi rin kanina ni Pernia na ang problema raw kasi merong uneven distribution ng wealth na meron ngayon na kailangan daw at least kahit papano makahabol yung mga mahihirap doon sa mga mayayaman na mas lalo pa raw yung mayaman dahil nga sa bumubuti ekonomiya ng Pilipinas, Jessica. So ang gagawin, tama ba yung intindi ko, ang gagawin kailangan ng job generation at yung mga sektor ng agrikultura na napag-iwanan through the years and through the past administrations, hindi lang ng kasalukuyan, ayun ang pagtutuunan nila ng pansin para makalikha ng trabaho. Kasi pag lumikha ng trabaho, mas maraming magkakapera, mas maraming makakakain, mas maraming batang makakapasok sa eskwela.
Tama ka dyan, Jessica, sa sinabi mo kasi chain effect talaga yan. Yung ngayon daw kasi, kung nakikita natin, di ba, yung GDP figures natin, ang taas, 6.9%. Pero karamihan daw kasi doon sa nagko-contribute dyan, yung tinatawag na services sector. Siguro dahil nga doon sa nagdaang kampanya, merong mga pumasok na mga services like kagaya ng pag-imprenta ng mga campaign paraphernalia, pati na rin yung mga catering services. Pero yung kailangan daw ngayon para makapag-create nga ng mga jobs na mas permanente at mas makaka-adapt yung mga Pilipino, ayun ngang jobs sa agriculture sector, pati na doon sa manufacturing sector. Kasi Jessica, yung mga klase ng trabaho daw na nandito sa mga sektor na ito ay pwede rin makahanap ng trabaho yung mga less skilled o kumbaga yung mga hindi gaano nga mataas yung napag-aralan para sila ay makapagtrabaho rin, Jessica. Okay, sinasabi ng kasalukuyang administrasyon, Bernadette, na marami silang iiwang pera. Siguro, is this as a result of yung underspending ng gobyerno ng nakalipas na 6 na taon na ganun din ba ang intindi ni Dr. Pernia? Oo, totoo yan. Kanina nga doon sa aming panayam kay Pernia, sinabi nga niya na meron ng underspending itong kasalukuyang administrasyon. Marahil daw ay dahil naging overly cautious yung administrasyon ngayon. Kaya kumbaga, yung mga kontrata masyado binubusisi dahil na nga rin daw doon sa mga nagdaang issue ng DAP, pati na ng PDAP. Pero hindi naman daw kailangan makahanap o makastrike tayo ng balance between doon sa bureaucracy, pati na rin doon sa pag-expedite ng proseso para nga, kumbaga, mas mag-move forward at mapabilis yung pag-aproba ng mga proyektong ito. At kapag yung mga proyekto na ito ay naaprubahan, syempre maglilikhayan na mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Jessica? Ang tanong ngayon ay kung paano yung pera na idadalhin sa sektor ng agrikultura at manufacturing, lalo na yung agrikultura, no? Paano kaya nila ibibigay yung pera? Kasi through the years din alam natin na yung agriculture sector o department, yan din yung pera dyan, yan din yung pinaka-kinurakot sa lahat di ba? Kasi nga yung mga binibigay dyan ng mga gamit, yung mga fertilizer, madaling makurakot yan. So, despite the money that went into agriculture, ang dami namang nawala sa corruption, di ba? Tama ka dyan kasi kailangan talaga, kumbaga meron checks and balances para nga talaga yung mga proyekto ay talaga ma-implement. Kasi paano nga naman mag-grow itong agriculture sector kung meron nga mga plano in the pipeline pero hindi naman na-i-implement. Ngayon, kung talaga naman na umusad na yung kontrata para sa mga naturang proyekto na to, ang tanong kontrata lang ba talaga yun o talaga makakarating sa kanila yung proyektong? Diyan na papasok ngayon yung checks and balances para masigurado na may implement yung mga projects. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes.